Pangarap ko maging guro. Nagsimula yun nung high school. Talagang na-inspire ako sa mga science teachers ko. Pag nagtuturo ang mga teacher ko, wow, gusto kong maging teacher din sa hinaharap. Yung early career ko talaga, nagtuturo ako ng science, particularly physics, biology, ganun. But in 2004, bigla na nag-iba ang aking career. From science teacher, naging SPED teacher na ako. Kasi noong 2004, may mga deaf graduates from Tayuman Elementary School at need mag-enroll sa high school. During that time, walang high school dito sa Binangonan na nag-o-offer ng SPED program. Ang aming principal na itap ako, ikaw na lang ang papadala namin sa Philippine Normal University para umattend ang scholarship training para hawakan yung mga learners with auditory disabilities. Since then, yung commitment ko talaga sa pagtuturo ng SPED talagang lalong lumalim. Yung pagiging innocent nila para sila mga anghel. Habang nakikita mo sila, yung passion of learning nila, yung dedikasyon nila, yung resilience nila, determination nila, pumasok araw-araw, talagang nakaka-inspire. Nung nagtuturo ako ng regular, ang kailangan mo lang gawin, you have to prepare mabuti yung lesson mo. Iba ang dating kapag nagtuturo ka ng SPED eh. From lesson plan preparation, gagawa ka ng learning materials, kailangan hindi lang pangkaraniwang learning materials ang gagawin mo. Kailangan i-integrate mo yung mga different pictures, kailangan mag-iisip ka ng interactive games dahil yung mga imimit mong bata, yung attention nila masyadong limited eh. Kailangan talaga pag humarap ka sa kanila, talagang maa-amaze sila, may encourage mo silang mag-participate. Habang dumadaan yung maraming taon, nagkakaroon tayo ng maraming katuwang para mapalawak pa yung SPED program. Kakaroon na tayo ng sariling kwarto, itong SPED Resource Room. Kakaroon na tayo ng maraming learning materials. Ang pinagkaiba, pag nagtuturo ka ng SPED pati, extra patience, extra understanding, kailangan yung empathy mo talaga to the highest level. Kailangan mong intindihin mabuti yung bata. And from that, magagamit mo yun to think na magagandang strategies kung paano mo tutulungan yung bata to provide them the best education possible, pati yung support. Before the pandemic, nagkaroon na talaga ang program ang DepEd. Yung mga learners with disabilities, kailangan ay naka-integrate. Ang tawag doon ay inclusive education. Kung ano yung education talaga na maaaring makuha ng isang regular, kailangan din ay makuha rin ng mga learners with disabilities, inclusive education. We also empower the receiving teachers, yung tatanggap, yung mga advisor, pati yung mga regular students sa magiging kaklase nila. Kapag na-meetan nila yung mga learners with disabilities, ay kaya nilang pakisamahan, gawing kaibigan, at tulungan. Kailangan nandun yung inclusivity. Project B, Inclusive Education Ready in the New Normal. Nagkaroon tayo ng dalawang main objectives sa Project BIE Ready. Yung una, yung makapag-develop ng session guides para siyang training plan sa mga receiving teachers. Yung pangalawang naging goal pa ng Project BIE Ready, yung mag-come up with simplified and modified learning materials na gawa ng receiving teachers namin. Kasi nga, ang problema ay hindi masagutan ng mga SPED natin yung learning material. Mahaba kasi, Kailangan i-simplified, i-modified, lagyan ng mga pictures so that pag binigay natin sa mga learners with disabilities, kaya nilang sagutan. So, yung mga materials na binigay sa amin ng Rotary Club, ginawa na naming Sustainable Income Generating Project. Ang pangalan ng sabon namin ay SPED Wonder. So, ginagawa yun ng aming mga learners with disability. Para siyang bonding time na rin. Hindi lang paggawa ng sabon Ang dinidevelop doon ay yung transition skills sila. Kahit pa paano, kapag gumaraduate sila ng high school, kaya nilang gumawa ng sarili nilang business. Maganda rin naging project natin dito, yung Community Partnership with TESDA, Binangonan. Hinihiling na mag-provide ng scholarship para sa mga SPED. Kahit na meron silang kapansanan. So, nakagawa ng cake, imagine mo, gumagawa ng pizza, kinakaya at kaya ng ating mga learners with disabilities. Ang Alay Pag-ibig project para sa PWD sa Binangonan. Through that project, we were able to foster a sense of community. Ang naging main goal nito is to showcase the talents of learners with disabilities. Kasi nga, iniisip natin, mga PWD, dyan lang yan sa bahay. Hindi. Pinapakita namin sa Alay Pag-ibig na meron pala silang talents and potentials na kailangan lang ma-recognize ng buong society. Rewarding yung bukasyon na ito. Na-realize ko yung aking mission na binigay sa akin ng Panginoon as a bringer of hope and positivity sa buong community. Yung mga ngiti nila, kahit pagod ka, parang mapapangiti ka na rin pag nakita mo sila
Gagawin ko to dahil nga yun yung naging aking commitment talaga na maging boses sa mga PWD at gawin ang best ko just to give them the best education possible and support. Metrobank Foundation Outstanding Filipino, Mr. Edgar R. Durana.